Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Dakila mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unat dalangin po ng aming minamahal at iginagalang mahal na Pastor Waldish Rada Almeida, your end-time prophet of God. Maraming salamat po Diyos sa mga naunang bahagi na yung balagawain yung tinanggap ng isang pinagpalang lubos, Panginoon, sa mga congregational singing, sa mga buhay na patutuo, Diyos, sa mga anak mo matatapat, kaloob ng likapot handog. Maraming salamat sa paglangis mo sa mga awitin ng Beloved Choir. Mahal Panginoon, higit siyang napakatamis at banal na presensya. Lagi mo ipinadarama sa amin, mahal Panginoon. Kaya sa mga oras pong ito, narito kami sa pakikinig at pag-aaral po ng iyong banal na salita. Ngunit bago ang lahat muli, kami po yung humingi ng tawad. Lalo na po ang iyong abang lingkod. Sa lahat ng pagkukulang sa iyo, pagkakasala, kailangan ka po ka na pagbigyan. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Dalangin namin minsan pa. Pagpalain mo kaming muli sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Ikaw po, Diyos, ang maglagay ng mga kataga na lalabas sa aking mga labi. Gamitin mo lamang po kung daluyan ng pagpapalang espiritual. Mahal na Panginoon, sa ganang akin ako'y walang magagawa isang maraming basahan sa harapan ng sulat na lang namin ng Pastor Waldish Rada Almeida. Aming sama-samang sinasaway lahat ng gawa ng kaway, demons of destruction, hindrances, unbeliefs and doubts. Cast out in Jesus' name. Amen and amen. Makaupo po tayo mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Bago tayo magpatuloy, I want to give the highest praise, glory and honor and power and thanksgiving and majesty belongs to the King of Kings, the Lord of Lords, the Creator of the heavens and the earth, the Alpha and Omega, Jesus, the one true God. Praise the Lord. And I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Waldish Rada Almeida, the end-time prophet of our loving God, and we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear. Greetings and respect po to all beloved children, to all beloved Almeida family. At gayon din po aking binabati ating mga live webcast viewers all over the world. Palahin po kayong lubos na ating mahal Panginoon. At gayon din pagbati sa lahat ng aking kapwa manggagawa, sa Pangunan natin beloved ordained preachers, sa lahat ng kapwa mangaral, sa lahat ng ginagamit sa malalaubas na natin mahal Panginoon. Sa inyo po mga minamahal, nagising pa, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Amen. Tayo po mga minamahal ay makinig na at mag-aral ng banal na salita na ating mahal Panginoon. Ating topic sa umagang ito, the house of prayer. Sa Tagalog, ang bahay dalanginan. Ating buksan ang ating mga Biblia, ating basahin ang ating pambungad na talata, Isaiah 56, ang talata po ay 7. Pakibasa po mga minamahal. Ay po sa aklat ng Isaiah 57, sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at papagkakatuwain ko sila sa aking bahay na dalanginan. Ang kanilang mga handog na susunugin at ang kanilang mga hain ay tatanggapin sa aking dambana, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay na panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Amen. Amen. Sabi sa English, even them will I bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices shall be accepted upon mine altar. For mine house shall be called an house of prayer for all people. Palakpakan po natin ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos ang magpapala ng kanyang banal na salita, mga minamahal. Makikita po natin sa talatang ating binasa na gusto ng Diyos ang bawat Kristiyano ay laging nasa bahay dalanginan. Everybody say amen? Yun ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Lagi tayong nasa loob ng bahay dalanginan. At hindi lamang doon nagtatapos. Ang gusto ng mahal na Panginoon na ang bawat Kristiyano ay maging mapanalanginin. Everybody say amen. Kaya nga gusto lagi ng mahal na Panginoon, lagi tayong nandito sa banal na gawain, mga minamahal. Dahil alam po ng ating mahal na Panginoon, dito malaya natin siyang nasasamba, mga minamahal. Dito, mga minamahal, kinakatagpo tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito sa bahay dalanginan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, kasi dito sa loob ng bahay dalanginan,
Walang distraction dito, mga minamahal. It's between you and the Lord. Ang iyong communication, ang iyong concentration, nakafocus sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Walang gumugulo sa ating problema dito. Walang gumugulo sa atin dito na katulad ng kapag tayo ay nasa labas ng ating bahay sambahan. Ang ating isip, ang ating puso, mga minamahal, nakasentro sa pagpupuri at pananalangin sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, Amen. Dito sa bahay dalanginan, taimtim tayong nakakapanalangin. Dito sa bahay dalanginan, na ilalabas natin lahat ng ating mga hinaing, ating mga petisyon sa baanan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya mahalaga sa mahal na Panginoon na tayo po ay palaging narito sa bahay dalanginan, mga minamahal. Kasi mga minamahal, dito sa bahay dalanginan, mga minamahal, ang mahal na Panginoon always willing na pakinggan ang ating mga panalangin. Mga minamahal ko, lagi siyang nag-aabang ng ating mga hinaing, ng ating mga panalangin dito mismo sa bahay dalanginan. Everybody say Amen? Kaya gusto niya lagi tayong narito, mga minamahal ko. At kapag tayo kasi ay narito sa bahay dalanginan, ang alaman ng ating mga puso at isipan, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Kapag nasa labas tayo, mga minamahal, na-occupied ng ibang mga bagay, kapag tayo wala sa banal na gawain, sa ating mga pang-araw-araw na buhay, na-occupied ng ibang mga bagay yung ating puso at kaisipan, mga minamahal. Kaya minsan, yung ating mga prayers na ihirapan makaabot sa paanan ng Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Kasi po, mga minamahal, bago makarating ang ating mga panalangin sa paanan ng ating Diyos, kinakailangan tama o matuwid muna ang kondisyon ng ating mga puso, mga minamahal. Kaya ang sabi ng ating binasa, dito sa bahay dalanginan, siguradong tinatanggap ng Diyos ang ating mga handog at ang ating mga hain sa kanyang dambana. Everybody say Amen. Kasi bago makarating ang ating panalangin sa paanan ng Diyos, kinakailangan yung ating mga handog, yung ating mga hain, maging katanggap-tanggap po muna sa kanyang banal na harapan, mga minamahal, upang sa ganoon malugod siya. At kapag yung ating mga hain, yung ating mga handog ay naging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos, walang dahilan ang Diyos para hindi tayo tugunin sa ating mga panalangin. Everybody say Amen? Bakit natin nasabi na may kasiguraduhan na tutugunin ng Diyos ang ating mga dalangin dito sa bahay dalanginan, mga minamahal? Bakit natin nasabi? Unang-una po, mga minamahal, tayo po ay nasa tamang lugar. Mga minamahal, tayo ay nasa perpektong lugar na kung saan dito tumatahan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakalaki ng tsansa na tugunin ng Diyos ang ating mga panalangin. Everybody say, praise the Lord. Dito halos maabot na po natin yung kalangitan. Mga minamahal, sa tuwing tayo nagpupuri, bumababa ang banal na presensya ng Diyos, halos naaabot na natin ang kalangitan. Kaya masasabi natin, dito sa loob ng bahay dalanginan, napakalaki ng tsansa na ang ating mga panalangin naririnig na malinaw ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya, ano bang katibayan na tayo ay tutugunin ng Diyos dito sa ating bahay dalanginan? Ano pa sinabi ng talata? Ang sabi ng talata, gagawin niya tayong masaya. Joyful, sabi ng English. Ibig sabihin, nag-uumapaw na kaligayahan sa tuwing tayo po ay nasa bahay dalanginan. Hindi ka naman magiging masaya at hindi ka naman mag-uumapaw ang kaligayahan kung hindi tinugon ng Diyos ang iyong dalangin. Everybody say Amen? Hindi ka naman magiging masaya at hindi ka nag-uumapaw sa kaligayahan kung hindi mo nadama ang banal na Espiritu ng Diyos at hindi ka napuspos. Everybody say, Amen. Kaya panigurado. Kapag bumaba ang banal na Espiritu sa iyo, mga minamahal, panigurado na lugod ang Diyos sa iyo, panigurado yung mga panalangin mo nakaabot sa kanyang banal na paanan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya,
Maliwanag po, mga minamahal, na dito sa bahay dalanginan, nakikipagtagpo ang Diyos sa atin. Nakikipag-fellowship ang banal na espiritu ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Di ba? Kapag tayo po sa ating mga mahal sa buhay, meron tayong tinatawag na bonding time. Ano yung bonding time ng isang pamilya? Kapag oras na ng pamilya, kakalimutan mo na lahat. Kakalimutan ng negosyo, kakalimutan ng trabaho. Ang aasikasuhin mo lamang ang iyong mga pamilya, ang iyong asawa, ang iyong mga anak, ang iyong mga kapatid. Kaya ngayon may tinatawag na bonding time sa isang tahanan. Kailangan yan. Dahil yan ang nagpapalusog sa pagsasama ng mga magkakamag-anak sa loob ng isang tahanan. Kailangan may bonding time, may pag-uusap, may regular na pagsasama na nagkakasabay-sabay kumain, nagkakasabay-sabay na nag-uusap, nagkakamustahan. Bakit? Diyan lumulusog ang relasyon ng bawat isa, lalong higit sa mahal na Panginoon. Sa tuwing nakakaulayaw natin ang banal na espiritu ng mahal na Panginoon, may regular tayo, mga minamahal na pakikipag-ugnayan sa Diyos, malusog ang ating relasyon sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dito, sigurado, mga minamahal, dahil sabi mismo ng mahal na Panginoon, pinili niya ang dakong banal para sa kanyang paggawing pahingahan. Dito mismo sigurado na madarama natin palagi ang banal na espiritu ng mahal na Panginoon. Nakakapagtaka lang bakit yung iba hindi madama ang banal na espiritu ng Diyos. Ang Diyos mismo narito, mga minamahal. Sabi ng ating mahal na Panginoon, desire ng puso ng Diyos na manahan sa bahay-sambahan, sa bahay dalanginan. Ibig sabihin, mga minamahal, kung ating ipipicture out, mga minamahal, maaari sa mga oras na ito, katabi mo ang mahal na Panginoon. Bakit hindi mo madama ang banal na espiritu ng Diyos? Ibig sabihin, tayo mga minamahal, baka malayo ang ating puso. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kinakailangan, mga minamahal, sa tuwing tayo nasa loob ng bahay dalanginan, sisiguraduhin natin na tayo makikipag-usap sa Diyos. Sisiguraduhin natin na tayo makikipag-ugnayan sa Kanya, mga minamahal. Kaya tayo narito hindi para kung kanino, kundi para lamang sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pakibasa, Matthew chapter 21, verse 13, mga minamahal. Mateo 21:13. At sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan. Tatapot ginagawa ninyong yungib ng mga tulisan. Amen. And said unto them, it is written, my house shall be called the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. Everybody say, Amen. Mga minamahal, banal po kasi ang lugar na ito. Ang bahay dalanginan ng Diyos, napakabanal. Mga minamahal. Kaya, ganoon na lamang nagalit ang mahal na Panginoon, kung babasahin natin yung buong chapter. Nagalit ang mahal na Panginoon sa mga tao doon sa templo. Kasi yung mga tao doon sa templo, ang ginagawa nila, mga lakal. Magbenta ng kung ano-ano, magpalit ng mga salapi, mga minamahal. Kaya, ang sabi ng mahal na Panginoon, nasusulat, ang aking bahay ay gagawing bahay dalanginan, hindi lugar ng mga tulisan. Everybody say, Amen. Kasi mga minamahal, nandun nga yung mga tao sa templo, pero hindi naman pananalangin ang kanilang ginagawa. Kaya nagalit ang mahal na Panginoon. Nandoon nga sila sa templo, mga minamahal, subalit hindi panalangin ang laman ng kanilang puso, mga minamahal ko. Andun nga sila sa templo, subalit hindi mga espiritual na bagay ang kanilang ginagawa. Kaya nagalit ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, Amen? Kaya nga kung babasahin natin ito, tinaob ng mahal na Panginoon yung mga lamesa, yung mga kalapati, pinaalis niya, mga minamahal. Miski yung mga namimili doon, pinaalis ng mahal na Panginoon. Dahil ang sabi ng Diyos, banal ang bahay ng aking Ama. At ito'y hindi bahay ng tulisan, at ito'y lugar ng dalanginan. Everybody say Amen. Hindi naisip ng mga tao ng panahong iyon na
ang bahay dalanginan, pag sila'y nandoon sa loob at nanalangin sa Diyos, lahat ng kanilang pangangailangan kayang i-provide ng Diyos. Everybody say amen. Lahat ng kanilang kahilingan kayang ibigay ng Diyos. Kapag nasa bahay, dalanginan tayo, mga minamahal. Kaya nga nagalit yung mahal na Panginoon eh. Bakit hindi nila naisip na nandun lahat ng katugunan? Sa pananalangin sa loob ng templo, mga minamahal, yung iba, nandoon sa templo, naging hindi abala o naging abala sa mga bagay na hindi po espiritual na kinagalit iyon ng ating mahal na Panginoon. Kaya, malinaw sa ating binasa, ayaw ng mahal na Panginoon na pupunta tayo sa bahay dalanginan, ngunit ang laman ng ating puso at isip ay pang sarili lamang. Everybody say amen? Ayaw ng Diyos yan. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, kapag pupunta tayo sa bahay dalanginan, siya talaga ang ating pinuntahan. Mga minamahal, na gusto niya, kakausapin natin siya. Na gusto niya, mga minamahal, makikipag-ugnayan tayo sa Kanya. At gustong-gusto niya, ipadama yung Kanyang banal na presensya sa atin. Everybody say amen. Gusto ng Diyos na marinig ng malinaw yung ating mga panalangin sa Kanya. Yung ating mga pagpupuri, gusto ng Diyos na marinig galing sa ating mga puso at sa ating mga labi. Kaya ang gusto ng mahal na Panginoon, kapag nagpunta tayo ng bahay dalanginan, siya talaga ang ating pinuntahan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kasi mga minamahal, kapag nandito tayo sa loob ng bahay dalanginan, dito mo malinaw na mapapakinggan ang banal na pangungusap ng Diyos sa iyo. Kapag nandito tayo sa bahay panalanginan, dito mo malinaw na mapapakinggan ang tinig ng Diyos. Everybody say amen. At dito rin sa bahay panalanginan, dyan ka rin pinagtatagumpay ng Diyos sa iyong mga problema, sa iyong mga pagsubok sa buhay. Gusto ng Diyos kapag nandito tayo, ibuhos niya sa atin ang pagpapalang hindi masayod. Kaya dapat yung ating sisidlan laging empty, handang sahurin ang mga biyayang ibubuhos niya. Everybody say amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya dapat pag darating tayo dito, yung ating sisidlan, sabi ng Bible, we are a vessel. Sisidlan tayo ng mahal na Panginoon. Kaya dapat empty lagi yan pag haharap tayo sa mahal na Panginoon. Hindi occupied ng mga problema, ating mga agam-agam. Yung ating mga iniisip, talagang kalilimutan mo muna. Pagdating mo sa bahay-sambahan, ang lagi mo lang kakausapin ang mahal na Panginoon. Kahit yung asawa mo, mamaya na yan. After ng pakikipag-ugnayan mo sa Diyos. Everybody say amen? Kasi oras to ng mahal na Panginoon. Hindi po natin to oras. Oras ng Diyos ito. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kasi ayaw ng Diyos na ma-out of blessing po tayo. Mga minamahal, magbubuhos siya ng pagpapala, ng umapaw, tapos mga minamahal, yung ating heart, yung ating mind, occupied ng ibang mga bagay, paano mo masasahod yung biyayang ibinubuhos sa atin ng ating mahal na Panginoon. Primary blessing natin mga Kristiyano is spiritual po. Everybody say amen. Kaya nga mga minamahal, kapag yung isang Kristiyano, sincero, seryoso, na kapag nasa bahay dalanginan talagang ang konsentrasyon niya mula umpisa hanggang matapos sa Diyos lang, naaabot niya yung tinatawag na standard ng spiritual blessing. Everybody say amen. Ano yung standard ng spiritual blessing? Ang standard ng spiritual blessing, kapag nanalangin ka sa may sakit, ipato mong yung kamay gumagaling. Kapag nanalangin ka sa iyong mga pangangailangan, nagbubunga. Everybody say amen. Yan yung nasasayang. Yan yung nasasayang kapag hindi tayo, mga minamahal, nasasahuran ng biyaya, kapag hindi tayo empty vessel dahil may mga iba-iba tayong ginagawa, may mga personal tayong ginagawa during banal na gawain. Kinakailangan sa oras ng banal na pananambahan, Diyos lang ang ating inaasikaso. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag naabot na natin yung standard ng spiritual blessing, mga minamahal, madadala natin ito kahit saang lugar. Kapag miski minsan, saan man tayo magpunta,
o miski po sa loob ng ating tahanan, sa loob ng ating mga opisina, maging mga lugar na kung saan tayo nananalangin, mga minamahal, gagawin ito ng Diyos na lugar na banal dahil sumasa atin mismo ang Diyos. Kapag naabot mo na yung standard ng spiritual blessing, kapag nasa loob ka ng tahanan at nanalangin ka, ginagawa ng Diyos yun na bahay dalanginan. At kapag ikaw ay nasa loob ng opisina, nanalangin ka, ginagawa yan ng Diyos na bahay dalanginan. Bakit? Dahil sumasa iyo ang banal na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kapag matuwid na nalangin sa isang dako, ginagawa ng Diyos yun na isang dakong banal. Bakit? Dahil ang Diyos na banal, sumasa Kanya sa isang taong matuwid. Palakpakan natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang mga minamahal, madadala natin yan. Kahit saan tayo magpunta kapag naabot na natin yung tinatawag na standard ng spiritual blessing. Saan natin makakamtan yan? Kapag tayo narito sa loob ng bahay dalanginan, sincero, mga minamahal, nakafocus, nakakonsentrate lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya minsan, yung ibang Kristiyano, kahit dumalo sa banal na gawain, parang may kulang. Parang yung power may limit. Parang yung prayers, hindi agad ibinibigay ng Diyos. Bakit? Baka hindi ka napuno, yung vessel mo hindi napuno ng Holy Spirit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pakibasa po, 1 Timothy chapter 2, verse 8. Pakibasa. Sa unang Timoteo 2:8, ibig ko nga ang mga tao ay magsipanalangin sa bawat dako na iunat ang mga kamay na banal na walang galit at pakikipagtalo. Amen. Amen. Nasabi ng English, I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. Yun pala ang gusto ng Diyos sa atin, na kahit saan dako tayo magpunta, nananalangin tayo. Everybody say, Amen. Gusto ng mahal na Panginoon, hindi lamang dito syempre. Ito yung ating pinaka-primary place ng ating pananalangin, mga minamahal. Pero gusto ng ating mahal na Panginoon, bilang anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, kahit saan tayo pumunta, nananalangin tayo. Bakit? Gusto ng Diyos na maging pagpapala po tayo sa bawat lugar na ating aapakan, sa bawat lugar na ating pupuntahan. Gusto ng Diyos maging pagpapala po tayo. Everybody say Amen? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Alam ko na i-experience niyo po ito dahil kami, maraming beses namin na i-experience. Minsan, kakain tayo sa isang restaurant, halos walang laman yung restaurant, walang tao. Pero kapag kumain tayo doon, mga minamahal, 10 minuto lang napupuno yung restaurant. Everybody say Amen. Bakit? Kung saan tumahan, kung saan umupo ang taong matuwid, ginagawa ng Diyos na dakong banal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, mas maganda, pangalawa sa bahay dalanginan natin na ito ay ang ating mga tahanan. Gawin nating bahay dalanginan ang ating mga tahanan, mga minamahal, dahil nariyan ang ating mga mahal sa buhay. Diyan tayo tumatahan ng mahabang oras, mga minamahal. Diyan tayo mismo nagpapahinga. Kaya mga minamahal, ang ginagawa ng kaaway, tinatarget niya ang ating mga tahanan upang wasakin ang ating paglilingkod. Kaya ang sabi ng Diyos, yung ating bahay dalanginan, gawin natin sa loob ng ating tahanan. Nang sa ganun, ang ating tahanan ay protektado, binabakuran ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Everybody say Amen. Kaya nga naririnig natin yung mga patutuon ng ating mga kapatiran. Sila'y nagpupuri sa kanilang mga tahanan, nagiging bahay dalanginan ang ating mga tahanan. Kaya ano ang nangyayari? Naghahari sa loob ng ating tahanan ang kapayapaan. Naghahari sa loob ng ating tahanan ang pag-ibig, ang kagalakan na nagmumula sa mahal na Panginoon. Bakit? Naging banal ang ating tahanan sa harapan ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. May patutuo ko sa inyo na totoo talaga ang Word of God. Na kapag yung ating mga tahanan, ginawa nating bahay dalanginan, pag-iingatan talaga ng Diyos. Ito po'y narinig nyo na, ulitin ko lang, na patotoo. May mag-asawang kapatiran natin.
Matagal na po itong patotoo. Meron silang kaya. Malaki ang kanilang tahanan. Marami silang mga ari-arian. Kaya ang kanilang bahay mainit sa mata ng mga magnanakaw. Kaya lamang, itong ating kapatiran na mag-asawang ito, mainit din naman naglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang kanilang daily routine, meron silang pagpupuri sa umaga at may pagpupuri sila sa gabi. Araw-araw yan. Kaya, mga minamahal, yung mga magnanakaw, gustong-gusto silang pasukin, kaya lamang ano ang nangyayari? Binubulag sila ng mahal na Panginoon. Ang paningin nila sa bakod ng ating nung bahay ng ating kapatiran, napakataas na pader, napakakapal, kaya hindi sila makapasok. Pero kung tutuusin, normal na pader lang po ang bakod ng ating kapatiran na iyon. Bakit? Dahil yung kanilang tahanan, ginawa nilang bahay, dalanginan, kaya binabakuran ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isang gabi, hindi sila nakapagpuri. Siguro napagod or may inasikaso, mga minamahal. Kaya isang gabi nung hindi sila nakapagpuri, nagkulang sila sa pagpupuri, yung mga magnanakaw may nakitang butas na maliit. Pero nandun pa rin yung malaking pader at makapal na pader, kaya lamang may butas na maliit. Kaya nakapasok yung mga magnanakaw. Kaya lamang pinag-ingatan pa rin sila ng mahal na Panginoon hanggang doon lamang sa bakod, hindi nakapasok sa loob ng tahanan. Ano ibig sabihin? Na talagang mga minamahal, totoo ang salita ng Diyos na kapag tayo nagkulang, yung protection ng mahal na Panginoon, nagkukulang din. Everybody say amen. Ayun niya sa patotoo ng ating mahal na kapatiran. Way back na 1980s or 90s po yata yan, mga minamahal. Kaya nga, kapag yung ating mga tahanan, ginawa nating bahay dalanginan, nariyan ang pag-iingat ng mahal na Panginoon. Higit pa yung pag-iingat niya sa 24 hours surveillance ng CCTV. Mas higit pa dahil libu-libong anghel ang nagbabantay sa ating mga tahanan. Everybody say amen? Kasi sabi ng mahal na Panginoon, God inhabits the praises of His people and He dwells on them, mga minamahal. See? Kapag pala tayo nagpuri, miski saan, sa loob ng ating tahanan, nananahan ang presensya ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, everybody say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, gawin nating bahay dalanginan ng ating mga tahanan dahil target yan ng kaaway ng Diyos. Gusto niyang wasakin ang ating tahanan, gusto niyang wasakin ang ating pamilya dahil alam ng kaaway ng Diyos kapag nawasak ang ating tahanan, nawasak ang ating pamilya, mawawasak din ang ating paglilingkod. Subalit tayo tinuruan na ng salita ng Diyos. Gawin mong bahay dalanginan ng iyong tahanan, walang magagawa ang kaaway ng Diyos sa iyong sambahayan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Narinig niyo yung pagtotoo nating beloved sister Maureen kanina? Mga minamahal, sila po ay bumabiyahe ng Baguio at nasira ang alternator ng kanilang sasakyan. At ang biyahe nila ay paahon at pababa. At 8 oras po talaga yan. Mga minamahal, subalit sa kanyang patotoo, siya ay laging, habang nangyayari yung naramdaman nila na may sira ang kanilang alternator, nagpupuri siya sa loob ng sasakyan. Kaya ano nangyari mga minamahal? Yung sasakyan nila, ginawang bahay dalanginan ng mahal na Panginoon. Pinag-ingatan po sila ng ating mahal na Panginoon. Ipaliwanag ko po, bakit, para lalo nating maintindihan kung bakit grabe ang pag-iingat ng Diyos. Kapag yung alternator po ng sasakyan ay nasira, kasi yan po ang nagre-recharge sa baterya. Kapag nasira po ang alternator ng sasakyan, hindi na po yan makakabiyahe ng mahabang biyahe, miski 30 minutes, hindi na po, mamamatay na ang makina niyan. Mga may naman, subalit anong himala ng mahal na Panginoon? Nakabiyahe sila ng 8 oras, punong-puno ng pag-iingat ng mahal na Panginoon. Bakit? Yung sasakyan, ginawang bahay, dalanginan, tumahan ang banal na Espiritu ng Diyos. Everybody say amen? Kaya nga, laging bili ng mahal na pastor sa mga nagmamaneho, kapag bumabiyahe, laging magpupuri sa loob ng sasakyan dahil gigil ang kaaway sa atin. Galit na galit ang kaaway ng Diyos. Subalit, hanggang ganun lamang siya. Kapag ang loob ng iyong sasakyan, ginawa mong bahay dalanginan, nagpuri ka sa mahal na Panginoon, asahan mo, libu-libong anghel ang nagbabantay sa iyo. Everybody say amen. Ating beloved brother Christian de los Reyes, brother Inchan, patotoo niya kanina, kung nakikinig po tayo, nagmumotor siya. At habang siya nagmumotor, nakikinig siya ng mga paboring awitin. Iniligtas siya sa aksidente ng ating mahal na Panginoon. Bakit?
bagamat yun ay motor, siya'y nagpuri sa Diyos, naging bahay dalanginan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya, kapag naabot mo na yung standard blessing ng spiritual, kahit sa loob ng iyong paaralan, kapag kahit nasa loob ka ng paaralan, nagpupuri ka sa Diyos, asahan mo, nasa iyo ang pabor ng mahal na Panginoon. Asahan mo, ikaw lagi ang itataas ng mahal na Panginoon. Sa ating mga negosyo, mga minamahal, habang tayo nasa ating mga negosyo, magpuri ka dyan, awitan mo, mahal na Panginoon, para bumaba ang banal na presensya ng Diyos. Asahan mo, ang Diyos ang magdadala ng mga customers, mga kliyente, itataas ka ng mahal na Panginoon sa iyong mga tinatangkilik. Nangyari ba sa Bible? Nangyari. Palakpakan natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya, walang kalugihan, mga minamahal. Kaya dapat, bago tayo lalabas ng bahay-sambahan, nag-uumapaw tayo. Kasi kapag labas mo, dala-dala mo yan eh. Kahit saan ka magpunta, dala-dala mo yan. Hindi ka basta maubusan kasi nga nag-uumapaw ka. Pero kapag kulang tayo, mga minamahal, pag kulang tayo, dyan makakasingit ang kaaway ng Diyos. Kaya kapag nasa bahay-sambahan tayo, huwag natin pahintulutan na may distraction. Mga minamahal, kung kinakalabit ka ng katabi mo, mamaya na kapatid, ang mahal na Panginoon muna. Everybody say amen. Kapag inaantok ka, kurutin mo yung sarili mo. Word of God to. Mga minamahal, napakahalaga nito sa ating mga buhay. Buhay na palakpak po para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Psalms 132 verse 13 up to 16. Last verse na po, maganda na po ating mga awit, ating mga manunugtog. Amen. Mga awit, 132, 13 hanggang sa 16. Sapagkat pinili ng Panginoon ang Siyon, kanyang ninasa na pinakatahanan niya, ito'y aking pahingahang dako magpakilanman. Dito ako tatahan sapagkat aking ninasa. Aking pagpapalain siyang sagana sa pagkain. Aking bubusugin ng pagkain ang kanyang dukha. Ang kanya namang mga saserdote ay susuotan ko ng kaligtasan at ang kanyang mga banal ay magsisiyaw ng malakas sa kagalakan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Sabi ng talata, pinili mismo ng Diyos ang Zion para doon siya manahan. During Old Testament, yung Zion, yan yung tinatawag na place of worship. Mga minamahal. Kumbaga, lugar ng dalanginan ng mga Israelita, mga minamahal. Sa ating kapanahunan, malinaw yan na ito yung Zion. Sa ating kapanahunan, yung place of worship, itong ating banal na gawain. Ito yung perpektong lugar, mga minamahal. Ito yung napakabanal na lugar dahil narito ang banal na Diyos. Sabi niya, tumatahan siya dito. Dito siya namamahinga. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, hindi mo na kailangang hanapin kung saan-saan ang Diyos. Hindi mo na kailangan hanapin kung saan-saan nakatugunan sa iyong problema, sa iyong pagsubok, sa disa ng iyong puso. Basta nandito ka sa lugar ng bahay dalanginan, mga minamahal, malaki ang tsansa na ipagkaloob sa iyo yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Ano pang sabi ng talata? Dito sa bahay dalanginan, dito tayo bubusugin. Hindi na po yan literal na pagkain. Alam na po natin yan. Bagkus, pagkaing mga espiritual, ang ibig sabihin, dito tayo mabubusog ng mga bagay na espiritual. Everybody say amen. Alam naman natin yung mga bagay na espiritual eh. Kapag nandito tayo, bubusugin daw tayo doon. Wisdom, knowledge, peace, and understanding, anointing. Everybody say amen. Kapangyarihan, mga minamahal. Sayang yan. Sayang kapag hindi tayo nakahandang sumahod sa ibinubuhos ng bahal na Panginoon, mga minamahal, na nasasayang yun, mga minamahal ko. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, kapag narito tayo, binubusog tayo ng Diyos sa mga bagay na yan. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ano pa sinabi ng Biblia? Na tayo pinupunuan ng Diyos yung mga bagay na dukha tayo. Ano yung ibig sabihin ng dukha? Mga minamahal, na pinupunuan ng Diyos sa atin. Saan ba tayo dukha, mga minamahal? Maaring yung iba, dukha sa pananampalataya. Mahina pa, maliit pa, pero kapag nandito ka palagi,
pinapalago ng mahal na Panginoon. Everybody say amen? Maaari yung iba, dukha pa sa katapangan. Harapin ang mga problema at pagsubok. Pero kapag narito ka sa bahay dalanginan, pinapayaman ka ng Diyos sa katapangan para harapin ang mga problema at pagsubok. Everybody say praise the Lord. Di ba, mga minamahal? O kung dukha tayo sa karunungan, kagaya na aking sinabi kanina, kapag narito ka, sincero ka, sumasamba sa Diyos, bubusugin ka ng karunungan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mahihigitan mo yung mga tao sa sanlibutan na matataas ang pinag-aralan. Bakit? Yung karunungan mo hindi galing sa tao, galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sa tuwing narito tayo sa bahay dalanginan, nilingap tayo palagi ng Diyos. Kung may mga nagagawa tayong kasalanan, kung tayo man ay nagkukulang sa ating mahal na Panginoon, kapag nandito tayo sa bahay dalanginan, mga minamahal, nariyan ang agarang pagpapatawad sa atin ng ating mahal na Panginoon. Agad-agad nililinis tayo ng banal na dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito mismo sa loob ng bahay dalanginan. Everybody say amen. Kaya mga minamahal, there is no safer place. Sa buong mundo, walang pinakaligtas na lugar, walang pinakapayapang lugar, bagkus dito lamang sa ating bahay dalanginan, mga minamahal ko. Ang daming tao ngayon, sa iba't ibang dako ng mundo, naghahanda ng mga bunker. Yung naggumagawa ng mga bahay sa ilalim ng lupa. Bakit? Kasi nalalaman din nila, bagaman sila hindi mga Kristiyano, nalalaman nila na magkakaroon ng matinding kaguluhan. Mga minamahal. Pero tayo, hindi na natin kailangan yan. Kung ano man ang mangyari sa mundo, mga minamahal, tayo magsama-sama magpuri dito, hindi tayo matatakot. Bakit? Ang sabi ng Bible, nananahan dito ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mga minamahal, kahit paulan na lang tayo ng bomba, mga minamahal, nuclear bomb, nuclear weapon, wala lahat yan. Bakit? Ang nananahan dito, Diyos ng makapangyarihan sa lahat. Everybody say amen? Hindi magsinungaling ang Word of God. Hindi magsinungaling ang Diyos, mga minamahal. Kaya mga minamahal, napakapalad natin na nasumpungan natin yung totoong Diyos. Napakapalad natin na hanggang sa mga oras na ito, may kalayaan pa tayo na makapasok sa bahay dalanginan ng mahal na Panginoon. Dahil darating ang isang araw, gagawin lahat ng kaaway ng Diyos, ng Antichrist. Pipigilin lahat ng mga anak ng Diyos magpunta sa bahay dalanginan. Nangyari na yan eh. Nangyari na. Pinakitahan na tayo ng mga anino, ng mga pagkilos ng Antikristo noong mga nakaraang taon. Nangyari na. Kaya habang malaya, kapatid, lagi kang pumunta sa bahay dalanginan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maghanda ka. Mag-ipon ka ng maraming kapangyarihan. Mag-ipon ka ng maraming pananampalataya dahil hindi basta-basta ang nag-aabang na kaguluhan na mangyayari sa buong sanlibutan, mga minamahal. Kaya nga tayo ay pinagpala sa lahat ng pinagpala. Mapalad sa lahat ng pinagpala, mga minamahal. Dahil ngayon pa lamang, bagamat wala pa yung kaguluhan na yan, ngayon pa lamang ipinangako na ng Diyos na tayo ay iingatan at pagtatagumpayin ng mahal na Panginoon. Habang tayo umaawit, mga minamahal, purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Patuloy nating pakipag-ugnayan sa ating mahal. Nasa tamang lugar po tayo. Mabigat ang problema mo, mabigat ang pagsubok mo, nangihina ka, nalulungkot ka, nasa tamang lugar ka, nasa perpektong lugar ka, kapatid. Hallelujah! 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 There is Jesus. Kalakasan ko, ako'y mananalig, sa'yo'y magtitiwala ng lubos. Sa'yo ang buhay ko.
nagsusumamo. Panginoon, ako'y tulungan mo. Hallelujah, Jesus. Ako'y dadako sa bahay dalanginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingin ang kahabagan mo, hingin ang patawad mo, Panginoon, ako'y ligapin mo. Jesus, hallelujah, hallelujah. Ikaw ang aking Diyos, ang kalakasan ko. Ako'y mananabing sa'yo'y magtitiwala ng lubos. Sa'yo ang buhay ko. Ako'y ligapin mo. Ako'y nagsusumamo, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ako'y dadako sa bahay dalanginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingin ang kahabagan mo, hingin ang patawad mo, Panginoon, ako'y ligapin mo. Ako'y dadako sa bahay dalanginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingin ang kahabagan mo, hingin ang patawad mo, Panginoon, ako'y ligapin mo. Ikaw ang Patuloy tayo makipag-ugnayan sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, nasa tamang lugar ka. Nasa perfectong lugar tayo upang tumugon ang ating Diyos sa ating mga panalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. sa'yo'y magtitiwala ng lubos. Lubos sa'yo ang buhay ko. Yes, God. Hallelujah. There is Jesus. Ako'y Ligapin mo. ako'y nagsusumamo, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ako'y dadako Sa bahay dalanginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Yes! Hingin ang kahabagan mo, hingin ang patawad mo, Panginoon, ako'y ligapin mo. Hallelujah! Ako'y dadako sa bahay dalanginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingin ang kahabagan mo, hingin ang patawad mo, Panginoon, ako'y
lalapitan. Hindi nagkahaba. Yes, thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Patawad mo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ako'y nilagin mo. Ako'y nagdako sa bahay ng iyong mo. Upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hindi nagkabagan mo. Hindi napatawad mo. Panginoon, ako'y nagkakit mo. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Dalanginan mo upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingin ang kahabagan mo. hingin ang patawad mo. Panginoon, ako'y nagkakit mo. Panginoon, ako'y Lingapin mo. Panginoon, ako'y nagkakit mo. Hallelujah, Jesus, Jesus. May naalala po akong patotoo, mga minamahal, bago tayo dumalangin. Meron po tayong kapatiran na meron siyang maliit na sari-sari store. Alam niyo po, mga minamahal, sabi niya, yung laman ng sari-sari store niya, konti lang. Dahil wala siyang malaking puhunan. Kumbaga, hindi kompleto, mga minamahal. Kulang yung mga paninda niya. Samantalang yung mga kapitbahay niya po, mga naglalakihan yung sari-sari store, mga minamahal. Pero alam niyo po, ang ginagawa ng ating kapatiran na ito, mga minamahal, ang kanyang pagbubukas ng tindahan ay alas 6 po ng umaga. Ang ginagawa niya, alas 4 po ng madaling araw sa loob mismo ng kanyang tindahan, siya po'y nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Araw-araw, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nagtataka siya pagdating ng gabi, bakit ang laki-laki ng kanyang benta, pero wala naman siyang paninda, mga minamahal. At hindi lamang iyon, mga minamahal, dapat yung kanyang paninda nauubos, nababawasan dahil siya'y kumikita sa gabi. Pero ang pinagtataka niya, bakit hindi nababawasan ang kanyang paninda, mga minamahal? Bakit? Sa kanyang tindahan, tumatahan ang kapangyarihan ng Diyos. Sa kanyang tindahan, naghihimala mismo ang mahal na Panginoon. Naging bahay, dalanginan, mga minamahal. Yeah. Nasa atin mismo ang Diyos. Kung gusto natin pagpalain ang ating negosyo, ang ating trabaho, sa eskwelahan, ang ating tahanan, sa loob ng ating sasakyan, gawin mong buhay ang pagpupuri sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kung wala po tayong baguhan at bisita, tayo po'y dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Dakilan namin Diyos. Ama naming banal sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Una't dalangin po ng aming mahal na pastor, Waldy Israel Almeida. Salamat po, Diyos, sa iyong banal na mensaheng amin napakinggan, mahal na Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong mga salita. Tunay, nagpapalakas ng aming mga pananampalataya, nagpapalago ng aming paglilingkod, pagsunod sa iyong balang kalooban. Maraming salamat sa mga malabang sa mga inspirasyon na iyong ginawa sa aming mga kapatiran, mahal na Panginoon, na nagpapatunay na totoo ang iyong banal na salita. Mahal na Panginoon, maraming salamat, O Diyos. Kaya aming dalangin, mahal na Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo. Tulungan mo at turuan mo ang bawat isa na maging mapanalanginin sa lahat ng oras, sa lahat ng dako ang iyong mga anak, mahal na Panginoon, upang kami, O Diyos, ay tumanggap ng iyong mga pangako, mahal na Panginoon. Kaya, mahal na Panginoon, sa lahat po ng narito, sa umagang ito, naglaan ng panahon, ng oras sa iyo, O Diyos, nagsakripisyo, mahal na Panginoon, pagpalain mo po kaming lahat, mahal na Panginoon, sa lahat ng uri ng mga pagpapalain
mapapala. Tugunin mo ang aming mga panalangin, O Diyos. Lutasin mo po ang aming mga problema. Palakasin mo po ang aming mga pananampalataya. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Maging sa mga minamahal namin kapatiran, O Diyos, na wala po sa mga oras na ito. Pagpalain mo rin sila, mahal na Panginoon. In the name of Jesus. Amin rin especially dinadala yung mahal na pastor. Patuloy mahabang buhay, kalakasan. Complete healing recovery. Magsabi labit Ate P. Complete healing recovery. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Patong ating kamay sa ating mga ulo at kaliwang kamay po sa parte ng katawan na may karamdaman. Sabay-sabay nating palayasin mga sincero, mga minamahal. Opo, dakilang Diyos, Ama naming banal sa matamis at makapangyarihan pangalan ni Jesus. Una dalangin man na Pastor Waldis Rada Almeida, man Panginoon aming sama-samang sinasaway, lahat ng uri ng karamdaman sa physical na pangatong, ubot sipon, trangkaso, lagnat, TB, diabetes, cancer, leukemia, psoriasis, demons of asthma, demonyo ng hika, migraine, high blood, vertigo, cast out. In Jesus' name, be healed by the blood of Jesus. Lumayas sa mga pangalan ni Jesus, di mo yung mga problema, pagsubok, pag-alinlangan, pagkawalan ng pananampalataya, at lang sa mga pagpapalakas, self-romance. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Be blessed in the name of Jesus. Hallelujah. Purihin po ang ating mahal Pinoon bilang tanda na tayo tinugon at pinagpala ng mahal Panginoon. 3 beses po ang tatalon at wag na po masyadong malakas na hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin natin mga Panginoon Jesus. Lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, karangalan. Tanging sa ating mahal na Panginoon Kristo po lamang. Mga minamahal, makaupo po tayo sa amazing announcement. Tuloy-tuloy po ang ating balagawain sa lugar na ito. Araw ng Miyerkules, Biyernes, at Linggo. Mga minamahal, praise God. At ating pong 4th year church anniversary sa dako po ng San Ildefonso, Bulacan. Ito po ay sa September 7. Sa Oronato Galvez Gymnasium, Barangay Poblacion, San Ildefonso, Bulacan. Sabado po ito, 1 p.m. onwards. At sa araw po ng September 5 and September 6, Thursday and Friday, meron po tayong sounding. Sa mga available po, pwede po kayo makiisa. Alis po siguro kami dito after po ng ating morning prayer, mga alauna po siguro, mga minamahal. Yan po yung ating upcoming event. At we encourage po sa ating beloved choir members, beloved brethren, dahil ito po ay anniversary crusade po, mga minamahal. Maglaan po tayo ng pag-aayuno sa mga may panahon po at oras, mga minamahal. Maglaan tayo ng pag-aayuno dahil marami tayong kaluluwa sa unat panalangin pagluhod natin mga pastor, maraming kaluluwa tayong aagawin sa kamay ni Satanas, mga minamahal. Kaya kailangan lahat po tayo equip, naka-ready, naka-prepare, mga minamahal, sa ating pong pakikipagbakang ito, mga minamahal. Praise God. At kung ayan, tuloy-tuloy po ang ating mga Bible study, ating jail ministry, mga minamahal, tuloy-tuloy po yan, sa Kaingin, sa Partida, San Ildefonso, Candaba, Bukawe, mga minamahal, Baliwag Jail, San Rafael Jail, tuloy-tuloy ating mga banal na gawain. Praise God. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. At meron pong practice ang mimers mamaya po. 2 p.m. sa ating beloved mimers at beloved singers po, 4 p.m. po, mga minamahal. At sa Sunday, ang ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir, ang practice nila after the service po, and singers and mimers. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal, ito mayuna para sa ating pong closing prayer. Magpasalamat tayo sa tagumpay ng banal na gawain po ng ating mahal na Panginoon. At narito po ating mga kapatid, Brother Romy Villamor. Amen. God bless you po, beloved preacher, Mark Noel. Tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. Opo, dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat ng mamanal. Maraming salamat po, mahal Panginoon, sa iyong paglangi sa joyful songs, solemn songs, mahal Panginoon, sa mga buhay na patotoo, mahal Panginoon, sa pagbibigay na siyang susi ng pagpapala, mahal Panginoon. At sa mga awitin ng mga choir, mahal Panginoon, maraming salamat po. Hallelujah, praise the Lord. At sa banal na salita na dinala ng aming mga ngaral, mahal Panginoon. At sa pagkilos na yung banal na Espiritu na siya naming kalakasan, mahal Panginoon. Kung paano mo kami iningatan, papunta rito, mahal Panginoon. Ganyan din po, mahal Panginoon. Ingatan mo kami sa aming pag-uwi.
Itong aking samot dalangin sa makapangyarang pangalan ni Jesus, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen. God bless you so much po mga minamahal. We love you in the Lord, but our dearest Jesus loves you more and more. Amen.